Kaya sige, mag-invite tayo ng aakyat. Tignan natin si Brad Bong Flores Calipio. Brad Bong, akyat ka po. With your permission and your kind indulgence, mga kapatid, si Brad Bong Flores Calipio. Nag-send po ako ng invitation to join me in this live. Akyat po kayo. Hindi ko po alam, baka tulog na po ngayon, umihilik na si Brad CJ. Kasi nakadalawang live kami kanina eh. Tignan ko yung kung sino yung po pwedeng Yung kasing iba dito, hindi po pwedeng dahil nagtatago pa po. Ayan. Hello, Brad Bong. Hello po. Opo, magandang gabi po dyan, no? Tama po ba? Opo, gabi. Pasensya lang po sa suot ko kasi patulog na po eh. Okay lang po. Kapatid Hindi ko nakikita. Ba't gano'n? Natad, no? Ako, magkukwento lang po ako sa Brad Bong, mapakilala po muna kayo for the benefit of our listeners and our brethren nakikinig ngayon. At makikinig sa after this, merong mag-upload sa YouTube. Can you give us a short history about yourself, kung kailan po kayo naanib, anong lokal po ninyo, and so on? Go ahead. Ako po si Brad Rolando Lipio po. Naanib po ako March 5, 1999. Ang nagbautismo sa akin, si Resty Reyes. Nag-indoctrination sa akin, si Brad David Sibug. Yan po yung niyan. Unang lokal ko pong dito sa lokal ng Kilo. Tapos inilipat kami ni Brad David Sibug sa lokal ng Santo Cristo. Yun po yung niyan. Kaya po yung pag-exit ko, hindi pa naman po kayo nagsasalita nun. Siguro mga mga 2 months. Brad Bong, pinagtitingan po ako daw po yung may kasalanan. Ang dami ng sa akin kapatid na Brad, hindi ka pa po nag-exit, hindi ka pa po nag-expose. Ang dami ko na po duda. Brad Bong. Ngayon po, wala pa po kayo nun. Siguro mga 6 months, 7 months, naka-exit na ako. Pinuntahan nga ako dito, yung manggagawang si Roque. Dito sa bahay. Unang punta nun sa akin, kasi nag-pandemic tayo, Brad Dadong, no? Lahat ng pagkakatipon dito lang sa Zoom o sa Facebook. Yung medyo nalilift na yung pandemic nun, pinuntahan ako niyan ni si Roque. Yun ang unang punta niya sa akin. Kunyari, nangangamusta. Tapos mamaya-maya, baka naman makakapagbigay po kayo ng tulong para sa gawain. Yan, totoo yan. Kasama yung mga officers dito sa lokal na San Vicente. Ko na, lokal na San Vicente dito po sa Lubao. Dating lokal po na San Jose, Apunan yun. Sabi ko, wala. Kasi ako, isa lang akong jeepney driver, Brad Badong, na naapektuhan din ng todo nung pandemic. Ano ibibigay ko? Di umalis sila. Tapos yung nalaman na nila, yung pangalawang balik nila, sinasabi, kamusta yung pananampalataya ko? Kaya sabi ko sa kanila, marami ako tanong na umaasa ako na kasagutan. Total, andito na kayo. Sabi ko kay Sis Roque, baka pwede nyo masagot kako. Ano ba yung tanong nyo? Sabi niya sa akin ganun. Ang tanong ko kako, bakit yung sa debate kako? Bakit yung debate natin ngayon, debating walang kibuan? Parang pareho na lang sila ni Kibuloy kako. Ba? Umalma, Brad. Sabi sa akin, paano naman yun, Ana? Si Kibuloy, ang ni Kibuloy, panahon ng, hindi na panahon ng church age. Sabi niya, kaya wala nang debate. Kay Kuya naman, sabi niya, hindi na panahon, pag-ibig na, Ana. Hindi na panahon ng debate, pag-ibig na. O, di ba ako pareho? Parehong panahon. Yung alibay nila. Yung sabi ko, gano'n sa kanya. Yun, umalis ng bahay, tol.
na talagang simula doon sa bahay namin hanggang sa palabas ng garahe, mag-uusap sila ng diakono na nagbubulungan na talagang galit na galit. Di, mano na, kumalat na po yung balita na exit na ako. Pinuntahan ako ni ang pangalan, no? Yung DS na si Brad, yung kasama ni Brad Leo Suwing. Si Brother, Kalimutan ko. Brother, Yutok. Si Brad Nesel. opo, Brother Nesel Yutok. Pinuntahan po ako noon. Samantalang nagpipintura po kami dito sa bahay ng biyanang ko, bumili lang kami ng pintura. Nakita ko kasi San Matias po kami. Yung ginagawa namin bahay dito sa San Jose. Pinuntahan ako, ba't ganun? Ba't hindi man lang kayo nag-abisa para may kaayusan? Sabi kong ganun. Kahiyaan na po kasi. O sige sunod po kayo sa San Jose. Sumunod naman po sila sa San Jose. Sa XLT, doon sa XLT ko, doon na lang kami nag-usap-usap. At inano ako ni Brad Nesel Yutok. Iba naman ang tinema ko sa kanya, tol. Sabi ko sa kanya, bakit kailangan pang yung mga ginagawa nating mabuti, picturean pa natin, sabay post sa social media. Sabi ko gano'n. Ang sagot niya sa akin, sa pagkakatanda ko, sagot niya sa akin, alam mo bro, kasi nasa na tayo maunlad na yung technology natin. Paano malalaman ng taga-ibang bansa, taga-ibang bansa, at sa taga-ibang lugar, na tayo gumagawa ng mabuti? Sabi niya gano'n. Kako, di ba dapat pagtitiwala na lang natin sa Diyos yun, kako? Kung paano kakalat yung gawang mabuti nyo, kako. Dapat pinagkatiwala na lang natin, ba't po-post natin sa social media? Bawal na bawal yung kako. Yung tinatalata natin palagi, Mateo 6:1, sabi ko sa kanya. Ang pagkakatanda ko sa explanation ni Brother Eli dyan, kako, pag period, kompleto na yung sentence, kako. Yung period. Opo, yung Mateo 6:1 po. Pag ang isang talata, sabi ni Brother Ellis, pagkakatanda ko, sabi ko kay Nesel Yuto, pag ang isang talata nagtapos sa period, tabuan na sentence yun. Ando doon na lahat. Kaya nakalagay dyan, katwiran. Kasi anong katwiran ang gagawin mo, kako? Huwag mong i-intensyonin na makita ka ng tao. Sabi ko sa kanyang ganun. Alam mo, Brad Bong, sabi niya, madami pa sana ako ipapaliwanag sa iyo Sabi niya. Kaya lang baka maghanap ka ng talata. Sabi sa akin. Natural ka ako. Maghanap talaga ako ng talata kasi yan ang tinuro sa atin ni Brother Eli. Hindi pa tayo natuto lahat ako. Ando doon ang mga officers talagang ando doon pa nga yung anak ni Pao na ni Ihil na dating Opo. Ngayon, worker na rin. Kasi mga kaibigan ko dati, yun ang masakit Yung pinaghihimuto ko yung kalooban ko talaga. Yung umalis tayo sa Katoliko, hindi naman tayo binlock. Lahat ng Katolikong kaibigan ko noon, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Hindi sila nagtanim ng samaan ng loob sa akin, ba't ako umalis ang Katoliko? Ay bakit itong MCGI cares? Umalis tayo, binlock tayo. Yung mga dating kaibigan ko noon na nandito na rin, bangkitin ko na kung anong pangalan, si Brad Rollin, Fernando. Ayan, paanohin nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Kilala niya yung XLT ko, kilala niyan. Kasi dati yung hindi pa ako may exit, malayo pa lang yung XLT, nakatanaw na kagad dyan, nakangiti na kagad. Ngayon, dumadaan yung XLT, pagkatingin ng XLT ngayon, tumatalikod, kapatid. Ay, wala na kako. Wala na itong mga to, talagang, hindi naman ako nag-iba ang diwa, sila Hindi lang po kayo, brother. Pare-pareho po tayo mga nag-exit. Hindi po tayo ang diwa kasi mahal pa rin po natin hanggang ngayon Po siya, talaga ng pati yung pamilya ko. Ito pa, Tad, may kwento ko na rin. Ito, namayapa na rin yung bayaw ko kasi na
humihingi ng tulong sa kanila. Sabi sa akin yung balibilas ko, Kuya Bong, hihingi muna kami ng tulong sa sa iglesia. Sabi ko, sige kako, kasi napanood daw niya si Brother Eli na talagang tumutulong. O kako, kako may lokal diyan sa sa Casimiro kako. Punta ka, nakakahiya Kuya Bong, sabi niya. Ang ikaw, alam ko matagal ka na diyan, kaya nilapitan kita. Sabi niya. Inilapit ko, Tad. Siyempre kung saan ako naka-lokal, kung saan ako naka-distrito, doon ko ilalapit. Nilapit ko yan sa manggagawa. Sumagot sa akin sa LKT. Sila Jaime Consigna. Yan, nagpapangalan ako, di anuhin nila. Di ako, Consigna. Opo, yan po sa LKT, kasama yan sila Ladaw. Di, anuhin nila, kung ako, nagsasabi ba ako ng kasinungalingan o may record naman ako ng namin sa chat. Inihingi ko po yan, kapatid, ng tulong. Kasi naawa rin ako, parehas ko lang din na pobre yung tao. Inihingi ko. Alam mo yung sagot, kapatid, tinuturo ang DSWD, ang gobyerno. Yun ang inaano sa akin. Tinuro sa ako. Masabi ko lang po kayo, tingnan nyo po, pagka ang nangangailangan ng tulong, itinuturo tayo, idinidirect tayo, we are directing the government. Yes, baka humilong. Pero itong ito na natin, tumutulong naman sa mga government offices. Opo. Na hindi naman kailangan ng PNP ang tulong laki ng budget nun Opo, sobrang laki ng budget ng PNP. Tapos nasabi pa nitong Signa na wag ko raw baka iba raw yung naitatawid na sa akin. Huwag ko rin kakasamaan ng loob. Kako, hindi na ako nag-chat nun. Alam ko na tinuturo na ako dun sa tinuturo na ako sa government Isa pa, kapatid. Kaya kapatunayan ko 2 beses nangyari sa akin Yung ate ko, kapatid din yun, sa Laman, kapatid. Ayun, lokal ng Santa Mesa, yan, sa West, sa Maynila. West District. Ang una niyang sa akin, opo, sa Manila po. Ang unang niya sa akin, kasi call center agent pa Opo. Sabi sa akin na, Bong, sabi niya, tulungan mo nga ako, ano bang gagawin ko? Gusto kong makadalo. Kaya lang, yung sa schedule, sabi niya. Alam ate kako, hindi ako nakakadalo dahil schedule ko nga graveyard. Kasi ate ko, Brad Badong, magsi-60 na Matanda na rin. Opo. Mo kako, tinuruan ko siya, mo sa group servant nyo, ano magandang gagawin. Alam mo yung sagot ng group servant niya? Kung ako nga, sabi niya, call center agent din. Kinakaya ko. Sabi niya. Ba't kayo hindi nyo makaya? Sumagot ate ko niya ngayon. Ikaw pa naman, bata ka pa naman Sabi niya, ako may edad na. Bakit hinahanap mo sa akin yung nagagawa mo? Sabi na nga ko sa kanya. Yun, simula nun, kapatid, yung pagdalo ng ate ko sa Zoom, siyempre, nahirapan dumalo. Hindi na nakakadalo. Dumating yung time, kapatid, nagkasakit ng breast cancer ang ate ko. Dumating yung time na yun, siguro 2022. Humingi ako ng tulong diyan sa unang tinext ko diyan, yung Diakono na Santa Mesa. Yung Diakono, mabait naman yun Yung yun, kaya lang yung pagkakataon na yun, siguro yun ang sinasabi sa kanila pag may humihingi ng tulong, i-ano sa gobyerno, ituro sa gobyerno. Hiningi ko sa parents kanilang tulong, nag-text, pati yung text sa akin pa ngayon
Kinumpleto pa niya lahat ng pupuntang ospital, kapatid. Opo. Diniretso ko na. Sa text din, sinagot ko na. Okay na lang, okay na po, kako. Total, ngayon ko po nalaman talaga, kako, na yung iglesia hindi makakatulong. Hindi lang ko siya. yung terminology yung ginamit nyo na hindi makakatulong. Hindi tutulong. Opo, mali pa po nga, hindi nga. Dapat hindi talaga tumutulong. Di nagkaganon, ano yan, nag-text uli. Sabi niya, mamayang gabi, ang ano tayo, sabi niya, group call, kasama daw niya yung LKD ng Santa Mesa, LKD, Diacono, or worker ng Santa Mesa. Kasama pa nga si ano nun eh. Mabait naman yun, si Jeremiah Lugto. Mabait naman si Brad Jeremiah. Di, sabi ko sa kanila, una, tumanggi na ako eh, kasi naasar na ako eh. Opo. Sabi ni yung Diacono, sabi niya, subukan niyo muna kapatid, sabi niya. O sige kako, gabi kako kasi baka sobrang gabi naman, lalabas pa ako kinabukasan, kako papasada ako, kako. Hindi, mga alas 8, sabi niya. Di tumawag sila kapatid, sa aming LKD. Di sinabi ko sa kanila ng ganon. Yung urgency, kako, kaya nga ako hingi ng tulong sa iyo, kako, sa inyo. Yung urgency ng yung pangangailangan, kailangan na, kako, kaya nagpapatulong na ako sa iglesia, kako. Hindi nalaman ngayon ng worker, hindi namin alam na ganon, na kailangan na, kako, hindi alam. Sinabi ko, kailangan kasi may mga test na magawa bago i-chemotherapy, kako. Sabi ko pa sa kanila, di bali na lang ako, kako. Huwag na natin pag-usapan, di na ako tumingi ng tulong, kako. Sumagot ngayon yung worker, hindi ko na matandaan kung sino yung worker yun eh. Sumagot ko sa akin, sabi niya, wag mo naman kadlangan yung mga kapatid na gustong makatulong, sabi niya ganon. Bahala po kayo, kako. Kung gusto niyo tumulong, alam niyo naman po yung address ni ate. Kaya na pong bahala. Ako, kako. Huwag niyo na sa akin ipapaabot kung ano man yung pag-uusap niyo ng ate ko, kako. Diretso niya sa kanya, kako. Di ganito po. Lumabas po yung dumaan ng 2 weeks. Pumunta sa bahay yan. Kompleto sila. Officer. Yung isa pong kapatid kong lalaki, hindi naman kapatid yun. Ang sabi, kumatok po sila sa bahay. Sandali lang po, siyempre pinapasok lang kuya ko. Yung kuya ko, sa bahay po kasi namin, simula nung nag-pandemic, talagang bawal talagang magpasok ng tsinelas doon, kapatid. Siya ako na pumasok. Hindi nakita nila na nag-alis ng tsinelas si kuya. Di dapat, kung ano yung regulasyon sa bahay, di ba, dapat susundin nila, kapatid. Yun ang turo ni Brother Eli. Kung nakita mo yung may bahay na nag-aalis ng tsinelas, mag-alis ka rin ng tsinelas pagpasok mo. Correct. Sila po dire-diretso raw, nagkukwento sa akin yung kapatid ko eh. Nainis pa nga ako sa kuya ko dahil sa tanong eh, ano ba namang klase itong mga kapatid mo? Sabi niya. Hindi pumasok ko silang ganon. Nakikinig sila, may radyo pong maliit doon. Nakikinig ng balita yung kuya ko kasi ando doon. Biro mo sila, kala mo bahay nila, pinatay nila yung radyo. Anong sumapi dito sa mga kapatid na po? Ba't ganito? Yan lang po, pasintabi, no? Opo, ganyan po kasi yung nangyayari ngayon, Brad Bong, dahil nawala na po yung kabutihang asal na ituro ni Brad Eli sa atin dati na ang kapatid kahit barong yung bahay kapatid na binisita, pagka naghubad ka rin ng barong Opo, ganun po yun. Yung mabuting asal na itinuro ni Brad Eli sa atin na pagka merong tanong, huwag kayong magagalit. Kaya nga, di ba, sa consultation, Brad Bong, sa consultation, kahit na yung kapatid, sinasalo pa Brad Eli mga huwag kayong mainis na iyan kapatid. Ganun.
ba? Problema harap ng atin. Kahit na doon, nawawala ito. Dahil, oo nga eh. Oo nga no, ganun doon. Ha? Tuturo ngayon. Yun. Leo Sming. Ko ngayon na Leo Sming po, Brad Bong. Ngayon, Leo, sabi mo nga, mas gusto mo yung itong ngayong mangangaral. Dahil ayaw mo yung mangangaral. Ngayon, nagmura na rin ito. Di po ba, Brad Bong? Ganun po yun? Opo. Nagmura. Narinig ko nga. May pinitik siya eh. Oo. Hindi. May pinitik. Palpak yung pinitik niya eh. Narinig ko din siya eh. Opo. Ano po yan eh? Putol-putol na audio ko. Opo, napuputol-putol pero yung pong yung, di ba, napanood ko po yun eh, yung video nyo yun eh, na namura nyo si Daniel Rason. Totoo naman yun eh. Di ba nagpaksa si Brother Eli na yung mga relihiyon na hindi sa Diyos, mga puta talaga ina niyan. Nagpaksa si Brother Eli niya, kakatanda ko na sa Apocalypse yun. Anak ng mga patutot. Po yun. Sino po ba yung ina nila? Yung patutot. Yung patutot. Diba, harlot. Puta sa Espanyol. Puta. Hijo de puta. Anak ng puta. Kaya yung sinabi niyo yun, okay lang yun eh. Ano talaga siya? Doon sa paksa, talaga yung mga ganyan, mga anak ng puta. Yun, nakakita si Brad Bong Lipio. Brad Bong, nadistino po ako sa lokal ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga, sa Lumawak. Doon po ako naging regular sa Lumawak. Tapos sa San Pablo 2. Nadistino po ako saan pa ba sa Guagua ako nadistino. Yun lang. Sa production ko, nadistino din ako isang pagkakataon yata o 2 pagkakataon. Ay. Kami po sa lang talaga. Putol-putol. Sa Santo Cristo. Ito po eh. Sa Santo Cristo po talaga, tsaka sa Kilo. Yan, marami po mga kapatid na mababait dyan, lalo na sa Kilo. Opo. Po, with all fairness naman po, Brad Bong, talagang in general, mababait talaga ang mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, obserbahan niyo po ang inyong mga sarili ngayon. Kayo po ba, mababait pa rin po ba kayo, kagaya noong kabaitan niyo noong buhay si Eli? O ng iba na, baka mabangis na po kayo ngayon, gaya ng Daniel Rason. Mabangis po kasi ang pamilya ni Daniel Rason, mga kapatid. Ako nga, nakakapanginayang. Sabi nga ng isang kaibigan ko dyan, ano raw, sayang daw yung tinagal-tagal ko sa iglesia. Isa lang yung sinabi ko sa kanya eh, yung sinabi ni Brother Eli. Opo. Nasabi ko sa kanya, alam mo kapatid ka ako, sabi ni Brother Eli, yung dara, kung nakain ng baboy, hindi sayang yun. Sayang yun pag natapon. Hindi napunta sa talagang paroroonan yung dara. Ganon din yung sa akin ka. Yung 25 years ko dyan sa iglesia ka, hindi naman natapon yun. Napunta talaga sa dapat napuntahan. Amen. Nawala Ang talata doon, Brad Bong. Ang talata doon, Ebreo sa Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa mga banal. Kaya sinasabi ko sa kanya, yung nga, hindi nga umimik yun eh, sinabi ko sa kanya, sana, kako, maski wala na tayo sa pinagsasama-samahan natin, kako, sana manatiling magkaibigan po tayo. Sabi ko, hindi man umimik, kapatid. Wala akong mga... Kaya nga po, Brad Bong, ang babagsik po ngayon ng mga pero sabi sa mga kapatid, lahat natuto sa GC. Meron po kasi kaming GC, i-add kita doon, Brad Bong. Para Opo. ano po
po kasi, ah, sinasabihan ko po, pinapayuhan po namin yung kapatid na, mga kapatid, wag po ninyong papatulan yung mga kapatid sa social media. Tandaan po yung kapatid po natin yan. It just so happen na brainwash tuluyan ni Daniel. Yun, kung na po kayo, better yet, wag na lang po re-reply. Totoo niyan, kapatid, yung una, naka-discussion ko pa nga dyan sa social media si Anya ko. Kilala mo siguro yun, kapatid. Opo, Exeter na rin po yun, si kapatid na Anya po. Nauna po sa akin yun. Pinagtatanggol ko noon si Daniel Rason. Opo. Ang ano ko noon, siya pinagbilinan ni Brother Eli na ang pagkalaban nyo si Daniel Rason, laban mo rin si Brother Eli. Yun din ang sinasabi ko sa kanya. Kamukat-mukat, talagang hindi ko maitindig yung yung putay, kapatid. Naging rin ako dyan Kasama ko sila Harpon Liwanag dati, yung year 2011 hanggang 2014. Opo. Naging keyboard warrior kami against sa Iglesia ni Cristo. Opo. Kaya lang, ngayon, naititindig namin yung kuta nun. Pero ngayon talaga, hindi mo na maititindig. Opo. Sa mga kita, di ba, walang kibuan? Opo. Si Brother Eli po, hindi po siya mahirap ipaglaban. Itong si Daniel Rason, napakahirap po niyang ipaglaban. Hirap po. Walang talata. Biro yung ayunong may may kainan. Sa makita ang ayuno. Natatanda ko na nag-ano nga ako nung kapatid na ng sitas noon. Di ba nagpakain ng maraming tao si Jesus Christ? Opo. Sabi niya sa mga alagad niya, ayokong pauwiin sila na nag-aayuno. Baka sila malambot sa daan. Sabi ni Jesus Christ noon O di, sabihin talaga, yung ayunong hindi ka kakain. Opo. Oo. Ito po kasi, ito po si Daniel Rason, Brad Bong, matakaw po kasi to. Hindi lang po siya matakaw, masiba. Tingnan niyo po yung tiyan niya, ang laki-laki. Masiba po yung tao na yan. Hindi lang po masiba sa pagkain, masiba sa karangalan, masiba sa pera, masiba. Lahat ng kasibaan nandyan sa Daniel Rason na yan. Ang sinasabi ko pa po sa dos mga nakakausap ko, kaya nga raw nila sinasabi raw na pagkatapos silang gumawa ng mabuti, may nagpapasalamat sa kanila. Sa Diyos daw ang magpasalamat, ang kapurihan daw sa Diyos. Kako, kung gano'n naman pala, bakit tinatanggap pa niya yung mga karangalan na binibigay sa kanya? Correct. Lumakad na sa red carpet. Yung mga kapatid naman na nag-chatro na di ba sila na noon? Iba na yung tingin ko sa kanila, kapatid, na yung nagsasayaw pa pang dumarating si Daniel Rason. Iba na yung tingin ko sa kanila, yung mga ay, kawawa yung mga kapatid. Kasi alam niyo po, alam niyo po, Brad Bong, noong pong natatandaan po, pagka umaawit kami, yung National Choir, umaawit kami inside the church, university, alimbawa, meron po mga Bread Society na forum, nagpapakilala po kami as ang pangalan po ng National Choir sa labas ng church is Nocturnal Choir. Ang MMC naman, Maharlika Missionary Choir. Hindi po kami nagpapakilala sa iglesia. Ngayon po, itong si Daniel Rason, biruin mo, i-expose mo yung mga kapatid. Tapos, i-expose yung mga kapatid. Biruin mo, tanggap ka ng karangalan sa mga PNP, sa ibang award-winning body. Napapalibutan ka ng mga miyembro na sumasayaw, kumakanta. Ano yun? Kultong-kulto. Kultong-kulto na. Wala nang sinong sinasayawan nila, no? Si Daniel Rason na lang, dapat pati sayaw. Sa Diyos lahat yan Wala naman dapat na Si Brother Eli nagkaroon ng kanta. Yung pangalan ng kantang yun. May bandang huli, hindi ba ng lyrics? Upang mga haral ng salita niyang banal. Yun po. Yun. Bandang iniba ng lyrics, pinatungkol kay Jesus Christ.
Eh, ngayon sa kanya, mahal na kuya talaga, nakatuon sa kanya. Opo. Isa pa yung ano, yung pailaw nila. Opo. Isa pa yung napuna ko ron, bakit ganon, Kako? Yung El Shaddai, pinutulan ni Brother Eli niyan. Ang tinataas nila, panyo. Opo. Sabi ko sa kanya. Panyo, sobre, payong. Yan tinataas nila. Pinutulan ni Brother Eli yan. O bakit naman ngayon, siya na, ginagawa nyo na, Kako? Mabuti pa yung wave, maski yung wave na ginagawa natin noon, Kako, may batayan sa Biblia si Brother Eli, Kako. O yan, ano, batayan nyo sa pailaw nyo? Wala. Kaya yung mga panati ko nakakausap ko sa Facebook, minsan binablock na lang ako kasi ang sinasabi ko palagi sa kanila, ayun nung may kainan, wala yan. Perspective lang ni ano yan, Kako. Hindi bating walang tingbuan. Kaya po yung pong ano, yan. Brad Bong, ito pong si Daniel Rason, talagang anti-Biblia po siya at anti-Kristo. Siya po talaga ang anti-Kristo at anti-Biblia. Bakit po, Brad Bong? Kasi po, sabi po ang bilin po ng mga apostol, sabi ni Apostol San Pablo, datapwat manatili ka sa iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Talaga kailangan manatili, hindi po pwedeng magkaroon ng panibagong perspektibo. Kailangan manatili ka. Ano ang pananatilihin mo? Yung basic principle. Ano ba yung basic principle? Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakaksarap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na nagsisiibig na magsiabuloy, mga bigay ng limos sa mga likuang daan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yun po ang basic principle sa Biblia. Pagkagagawa ka ng mabuti, huwag ipapaalam ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Tingnan niyo po kung gaano kalapit ang kaliwang kamay sa kanang kamay, yung proximity. Ang lapit po, di ba? Lapit lang, pwede mo kang ilapit. Oo, pero as much as possible, kailangan you keep it secret what your right hand did. Keep it secret na hindi malaman ng iyong kaliwang kamay. Ang sabi nga nung ano, na mga nakakausap ko, paano mo itatago yung ano, nakikita ng mga tao, natural, Kako, nakikita yan, Kako. Kasi, Kako, yung gawang mabuti, hayag yan. Nasa unang Timoteo 5:25, Kako. Hayag yan. Ikaw ba naman, Kako, yung hayag na ipapakita mo ba? Correct. Tama. Ang nangyayari niyan, Kako, yung hayag, pinapakita nyo ba, kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Correct. Kulang sa pansin. Kasi, Kako, walang aral na sa Biblia, Kako. Inano ka kapatid. Magbasa ka sa Biblia na ipakita ang mabuting gawa. Sabi niya, nagbasa. Pakita yung mabuting, yung pananampalataya sa pamamagitan ng manggagawa. Tinanong ko, ano ba ipapakita dyan sa talata mo? Mabuting gawa, mali ka na naman, ipakita yung pananampalataya Sabi niya. Pakita mo yung pananampalataya mo, ikaw na gumagawa, ipakita mo yung pananampalataya mo. Yung mga nakakita. True good works sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ikaw na gumagawa, pananampalataya mo yung gagawa sa'yo. Yung nakakita sa'yo, yung gawa ang makikita naman sa'yo. Correct. Pero dapat ang makita sa'yo, yung pananampalataya mo, nakalakip ng mga gawa. Ano ipapakita ka po? Hindi yung pananampalataya mo. Sabi ko sa kanya, wala kang mababasang diniretso yan kako na ipakitang mabubuting gawa. Wala ka po. Opo. Out of context ang ginagawa po nila, out of context, misleading. Bakit po, Brad Bong? Dahil ito po si Daniel Rason, hindi po siya, incompetent siya. Hindi niya po kayang mangaral. Kaya tignan mo, Daniel Rason, kung sanang nakinig ka sa payo ng iyong uncle na si Brother Eli Soriano, napatugtugin na lang pagkamatay niya yung mga video, hindi ka sana napahiya. Yan. Kung pinakinggan mo, kaya lang, suwail kang anak, traitor kang anak. Tinuring ka pa naman ni Brother Eli na yung tiyuhin, na yung uncle, na anak sa pananampalataya. Pero, suwail ka palang anak. Yun po, Brad Bong. Kaya lahat ng, nagtaka pa ako noon, yung lahat ng signage ng dating daan, tinanggal nila sa lokal. Opo, tinanggal nila. Nag-rebranding, nagkaroon ng rebranding. Lalakad pala sila sa daan ni Daniel Rason. Opo, totoo po yan. Lahat po ng lahat ng ginawa, tapos sasabihin niya, legacy continues.
Yung legacy ni Brother Eli, yung mangaral. Kabi-kabila, walang sisinuhin. Yun ang legacy ni Brother Eli, pangalawa na lang yung mabuting gawa. Oo. Kaya nakakapanginayang din. Correct. Na, Nakakapakinayang, kaya lang po talaga pong ganyan kasi mga Brad Bong, ngayon po natin mapapatunayan kung sino talaga yung mga tunay na kapatid ni Kristo. tayo po yung branded na na antikristo daw eh. Opo, ang Panginoong Kristo nga po sinabihan po na na Beelzebub eh. Si Beelzebub, prinsipe po yun ng kadiliman. Biruin mo ang Panginoong Kristo sinabihan na Beelzebub. Sino pa kaya? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Kristo, Brad Bong, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya mga kapatid na nagsipag-exit, wag po tayong umasa na hindi po tayo makakaranas ng persecution. Dahil nakasulat po yan, sinabi ng Panginoong Kristo yan. It is clearly stated in the Holy Scripture that ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Expect the worst, mga kapatid. Kaya ngayon, ang kailangan natin gawin, mga kapatid, kagaya ng ginagawa, mga kapatid, uulitin ko po, winawarningan kita, Randy Mangilikman. Isa pang beses, kaya nagtuturuan kayo, di ba, nung isa pang DS dyan sa Europe, na nagtuturuan kayo na ikaw yung nag-utos na ipablock si ganito. Nagtuturuan kayo kasi natatakot na kayo ngayon. Akala ninyo hindi kami kikilos. Maraming tumutulong sa amin ngayong lawyer at international lawyer. Pati dyan sa Canada, ipade-deport namin kayo. Mag-asawang Maricel at Judith Plastina, ipade-deport namin kayo. Once na hindi pa kayo tumulong. Ngayon, lumubay sa pagka-character assassinate sa mga kapatid. Meron po tayo, Brad Bong, na international lawyer na asawa ng kapatid na nag-exit. Na nag-ano po yun. Gusto niya po akong tulungan na magkaroon ng religious asylum sa Canada. Sabi ko, okay pa naman po ako dito sa lugar ko tsaka sa post ko. Sabi kong ganyan. Pagka na lang po puro nagkaroon ng kagipitan, saka na lang po ako lalapit. Pero as of the moment, okay pa naman po ako. Sabi kong ganyan. Tapos sa Pilipinas, ganyan din po. Meron na po tayong mga lawyers na mga kausap. Sabi nga po nila, Brad Batong, hindi ka nila pwedeng idemanda dahil meron kang ebidensya eh. You are just defending yourself. Doon sa ginawa nilang pangka-character assassinate sa'yo. So, kahit sabihan ka nilang i-demanda ka nilang cyber libel or oral defamation, hindi magpa-prosper yan. Bakit? Kasi sinasagot mo lang naman yung ginawa nilang pangka-character assassinate. Yun po, Brad Bong. Kaya palagay ko, wag po kayong malulungkot. Wag po kayong malulungkot. Dapat po matuwa po tayo. Bakit? Talaga pong utos ng Biblia yan. Nasa Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong makadamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Madadamay po tayo sa kasalanan ni Daniel Rason at makakabahagi tayo sa kasalanan na nakaukol para sa Antikristo na yan. Siya po ang Antikristo. Ikaw ang Antikristo, Daniel Rason. Ikaw ang malinaw na Antikristo. Yung po, Brad, meron pa po kayong gusto sabihin? Ang gusto ko lang po sabihin doon sa mga lumabas, huwag kayong matakot. Wala naman yung mga yan. Kung talagang lalabas na tayo, labas na tayo. Huwag nang magpapo. Sabi nga ni Brother Eli, huwag nang pambukas-bukas, huwag nang patumpik. Sabi ni Brother Eli, pag nakasumpong ka na mabuti, gawin mo agad. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magpa-delay-delay. Huwag kang magpabukas-bukas. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Basa, dyan nga po tayo napukaw ang kalooban, di po ba, Brad Bong? Opo, dyan talaga. Tsaka, masdan mo yung pagsasalita ni Daniel Rason. Walang ka-spirito. Opo.
Si Brother Eli, hindi. Ang sinasabi nung nanay ni Brad, ni Brad Buenaventura Guinness na taga Sambales, yung nakausap natin nung kahapon yata o the other day, na wala ka na pong mararamdamang Holy Spirit or Spirit of God kay Daniel Rason. Espiritu ni Satanas ang mararamdaman mo ngayon kay Daniel Rason. Magsisinungaling ka pa ha, Daniel Rason, pina-edit mo pa yung sinabi mong gago ako kaya ako minumura ng mga magulang mo ha. Sinungaling ka talaga, Daniel Rason. Pero hindi ko na mabubura yan kasi meron na kaming file. Kaya ba't ganun naging logic niya? Pag-amin niya na yun eh. Tsaka yung sinasabi niya na pinagsasabi raw yung tirahan niya. Hindi totoong mansion talaga yung tinitiran mo. Correct. Talaga yung ano nun, wala ba, hindi ba siya nag-aral ng alam ko naman mataas ang pinag-aralan niya. Hindi ba niya alam na sinasabi Kaya niya? nga po mataas yung pinag-aralan niya, kaya nga po niya ako kinukutsa-kutsa na mas magaling naman daw po siyang magsalita kumpara sa akin. Bay, dapat lang. Kasi pinag-aralan mo yan broadcaster ka nga, di ba? Tapos mas makikinggan daw po siya. Natural dapat ka lang talagang pakinggan. Ikaw talagang dapat pakinggan dahil ikaw ay church leader. Sino ngayon ang pinakikinggan nila? Si Badong. Si Badong na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Si Badong na inalipin ng pamilya mo. Si Badong na minumura-mura ng pamilya mo dahil gago. Sinong mas pinakikinggan ngayon? Dapat sana ikaw ang pakikinggan nila pero hindi ikaw ang pinakikinggan nila ngayon. Bakit? Kasi wala silang maramdaman sa'yo, Daniel Rason, dahil swail ka sa salita ng Diyos. Hindi lang kay Brother Eli. Swail ka sa Diyos. Tsaka akala nila, tutol tayo sa pagkakalagay niya. Sabi ko naman doon sa mga kausap ko, kung ako tatanungin yun, hindi naman ako tutol eh. Siya inilagay ni Brother Eli. Hindi ako tutol dyan yung pagkalagay sa kanya. Tutol ako doon sa mga inaaral niya ngayon. Bakit gano'n? Ito po, susundan po natin yung point of argument nila na inilagay siya ni Brother Eli. Sige. Si Judas ba inilagay ng Panginoong Jesucristo? Inilagay po siya, di po ba Brad Bong? Naging ang Judas. Hinalal po siya. Inihalal nga siyang na apostol. Kasama siya ng 12 apostol. Ngayon, nag-Judas siya, di ba? Ngayon, sasama ka pa ba kay Judas? Ganun lang naman. Nagkamali ba siya? Sabi ko nga sa kanila, si Brother Eli hindi naman nagkamali. Ang nagkamali, si Daniel Rason. Correct. Kung siya na malaki. Yung nga po yung ipinupunto ng iba kay Brother Eli, ibig sabihin nagkamali si Brother Eli. Kung ang Panginoong Jesucristo nga na nakikita yung puso ni Judas, inihalal pa rin niya si Judas upang mapabilang doon sa 12 apostol. Si Brother Eli, kaya na hindi naman nakakakita ng puso. Nakita niyo po, Brad Bong, yung relevance? Yung parallelism? Sabi ni Brother Emil Domingo, in other words, Judas si DSR. Mas malala pa po siya kay Judas, Brother Emil Domingo. Yun po, Brad Bong, go ahead po. Ang Diyos nga, naghalal, hinalal din si Solomon. Correct. Sino ba nagkamali? Si Solomon, si ang Diyos ba nagkamali? O si Solomon nagkamali, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Kasi si Brother Eli nakikita sa kanya dati, siguro, totoo naman siguro noon na kaya siya inihalal ni Brother Eli, ay nakikitaan siya ng pagmamahal sa gawain, kaya siguro inihalal niya noon. Iba namang yun ngayon. Kaya ang kalakaran po dyan sa iglesia na yan, maski nagsisimula sa officers, na karamihan sa officers, pag naging officers na sila, diakono, diakonesa, group servant, hindi ko naman nila lahat, nagkakaroon ng ere. Opo, tumataas po yung tingin sa sarili, nagkakaroon ng pride. Hindi naman nila lahat yun. Merong mga ganyan talaga, lalo na doon sa mga lokal na, Opo, mahirap. Marami pong ganyan, Brad Bong. Marami pong ganyan. Hindi lang po dyan sa Pampanga, marami pong ganyan. Ako, kahit sa ibang bansa, maraming ganyan. Biro mo kapatid na
Bagay, buhay pa si Brother Elliot, hindi naman nakaabot sa sa KNP eh. Pagkakatipon. Kada pagkakatipon na lang ng pasalamat, kada teksto na, nagluluto sila. Kung mag-isa ng talagang dinig na dinig kasi magkatabi lang yung pinagkakatipunan at saka yung lutuan nila. Ayaw nila na nasasabihan na na sana gawin na mas maaga yun. Opo. Bakit sa paksa, ang sinasabi nila na pag nakatingin ka daw sa isang bagay, hindi mo na makikita yung mga katabing bagay. Kako, tatama yan, pero napapakinggan ko kako. Naririnig ko yung pagigisa nyo ng bawang eh. Hindi lang naman ako pati yung mga kapatid na hindi lang kumikibo. Ako lang talaga na pag gano'n na hindi ko matiis na nakikinig ng paksa. Tapos sila, dapat mga officers, magkaroon kayong ehemplo sa lokal na kayo ang number 1 na nakikinig. Kayo yung number 1 nagkukwentuhan, nagtitext, nagluluto, nasa labas. Ayan yung mga lokal na yung Santo Cristo okay yan, pero yung mga inanuhan namin lokal na nagbawal si Brother Eli, sinabi ni Brother Eli, wala na mga kapatid sa labas na mananatili sa labas. Ang ginawa naman ng lokal namin, kaming nasa loob, inilabas. Nangyari na yun, yung pagtutol ko kapatid dun sa pagluluto. Opo. Kaming nasa loob, paupo na lang ako, hinarang pa ako. Opo. Sa labas daw kami nakaupo. Opo. Ayun. Hindi kami content lang. Opo. Speaking of labas. Opo. Speaking of labas, ikaw Efren Baking, biruin mo, sinuspindi mo yung kapatid sa Australia, sa Sydney yata, Sydney or Melbourne. Sinuspindi mo yung kapatid dahil ng babae. O basta ang kaso niya is about sa babae. Tapos pabalik na ngayon na ikaw ng babae. Ngayon for 7 years dumadalo siya sa labas ng lokal. Tapos ikaw mabalitaan niya ng babae. Yung maraming kapatid na merong tindahan na humina hanggang sa magsara yung kanilang mga negosyo, mga tindahan dahil ipinagbawal ninyo na magtinda ng alak. Ngayon, nagbenta ng alak sa Brazil. Ngayon, ayaw ko pang aminin na nagbenta kayo ng alak, nagsisinungaling pa kayo, di patong-patong ang kasalanan na ginagawa ninyo. Nagbenta na kayo ng alak, nagsisinungaling pa kayo. Aminin ninyo, pasensya na po mga kapatid, hindi ba? Yun yung sabi sa Ikatlawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang aking bayan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking muka, talikuran ng kanilang mga masamang lakad, magpakumbaba. Tatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. Meron pa nga akong pagpapatawad ng Diyos. Kung ang iyong kasalanan. Ngayon, Daniel Rason, impacto ka. Sabi mo, di ba? Ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako. Di patunayan mo na gago ako. Anong pinagagawa ko ba? Ano bang pinagagawa ko? Pagka ilalabas mo si Uncle Ruben. Naku, pagka si Uncle Ruben, mapapahiya ka lang lalo ngayon, Daniel, kasi rason versus rason. Rason versus rason yan. Sino ba si Uncle Ruben? Kapatid ng daddy mo. Kapatid sa panahon ng kapatid na Pedro. Yan. Kalaban ngayon, rason versus rason. Gagawa ko, di ba? Sila na. Kakausapin ko si Uncle Ruben Rason. Pero kung pa po kayo sabihin, kapatid na pong Lipio, ng lokal na Santo Cristo, Pampanga. Isa sa mga lokal sa Pampanga. O ngayon po, wala na rin. Tatanga nga kami, ba't nawala yung bigla yun, lokal na yun? Yung Santo Cristo po? Opo, wala na po ngayon. 1969 na yun eh. Di po ba ang tapos ngayon, wala na po Santo Cristo doon sa bahay po ni Apong Goring Fernando ba? Opo, Apong Goring. Yung Berganyo. Opo, si Fatima. Namatay na po si Fatima. Ano po? Namatay na? Opo, si Fatima, yung mag-asawa po. Si Fatima at saka si Rudy. Namatay na po pala yung dalawang na yon, kapatid na yon. Opo, namatay.
po sila po. Kasi ano po, kaibigan ko po yung anak nila, yung member ng Pampanga Division Choir. Nung pong, Bradley Dom, ano po, si Brad Lindon, no? Lincoln. Opo, Opo. opo. Di po ba yung bahay po nila yung lokal dati? Opo, yung bahay po nila. Ngayon matagal na pong wala, 10 years. 10 years, 11 years na siguro. Wala na po palang lokal dyan sa lokal ng Santo Cristo. Eh, yung pangunahing lokal sa ano, taga Opo, si oo na. Sayang na nawala po yung ano yan. O, tignan niyo po mga kapatid, hindi lang Papua New Guinea ngayon ang wala ng lokal, pati dyan sa kauna-unahang lokal. Isa sa mga pioneer sa Pampanga. Ang mga pioneer na lokal dyan sa Pampanga, Gasak, Santa Rita. Wala na rin pong lokal doon. Kaya sa San Matias madalo yung mga kapatid na taga-Gasak, ba? Brad Bong? Oh, bukod sa Opo, sa amin, sa Gasak, napunta sa Kilo, napunta sa Sasmuan. Oo. Yung mga Ayun. kapatid na Santo Cristo. Opo. Wala na yung ano, wala na yung Gasak, wala na rin yung Santo Cristo. Ang meron na lang po yung Kilo. Yung Kilo, existing pa po yung Kilo. Opo, Yung Santo Cristo po, matagal na po yun. Siguro year 2010. Opo, kahit po yung yung Santa Rita, wala na, matagal na po yun. Kahit nung dumidistino pa po ako dyan, wala na po yung Gasak, Santa Rita. Na-destino po ako dyan, pati pala sa San Basilio, Santa Rita. Ang layo po nun, sila si Emily Kiambao, yung Kiambao family. Ay, naku, ang layo nung na yon, nung lokal na yon, Iblip. Tapos yung lokal po ng Gulangko, wala na sila ron, nasa nasa Dao, lokal ng Dao. Nasa Florida Blanca. Opo, dito sa Dao, Lubao po. Dao, Lubao. Yung lokal ng Gulangko. Okay. Oo na, yung po papunta ng Florida Blanca, no? Opo, papunta po ron. Nakita ko yun, nadaanan ko yun. Yun. So mga kapatid, ang dami ng lokal na nagsasara. Ito lang buong bansa ito ha. Buong bansa down. Yung Papua New Guinea. Ang mga miyembro dyan dati, not more than 200. Pero ngayon, 5 miyembro na lang ang natira. Bakit? Kulan yung 4 na asawa ng manggagawang palab na si Benedict Apontia. Yung lokal po ng Gulangko, pre-pandemic yata, no? Naniningil parawata ng paupa, kaya umalis yung mga kapatid doon. Opo. Kaya lumipat po sila sa lokal ng Dao. Nagpo na lokal yung Dao. Tingnan niyo po ang nangyayari ngayon. Hindi po sila progressive. Ang po nila ngayon, paurong. Hindi po paurong. Paurong. Biruin mo. Ba't mo papaunin ng mga KNP na nasa ibang bansa? Diba? Sabihin lang talagang na kayo. Sabi nga, great. Talagang Pati po kasi yung aral nila, paurong na rin. Kaya... Opo. Siguro po, hanggang po muna, Brad Bong, okay para po, Opo. Mga kapatid. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig. Brad Bong, pagbati, salita. Sa mga exiters po, huwag kayong matatakot. Lumabas na kayo. Hanggat may oras pa para makapagsalita rin kayo kung anong malay natin. Umaasa pa rin ako sa Diyos na magising si Daniel Rason dahil sa paggising natin sa kanya, sa tulong ng Diyos. So, masaya tayo pare-pareho. Yung mga pinagpagalan ni Brother Eli, makabalik sa iglesyang tinayo talaga ni Kristo. Yun lang po. Huwag po yung matakot mga experts. Opo, tama. Sa gitna kayo. Opo, tama. Tama yan. Kaya po sa Sabado, Brad Bong, ini-invite natin kayo sa Sabado. Doon po community prayer po natin, 8 p.m. Philippine. Po ng segment po doon na lahat ng gustong magsalita ng mga exter, papaakyatin namin isa-isa, 5 minutes. State your thing ngayon, ano bang nararamdaman nyo, napasama pa kayo o napabuti?
Yun po. Muli po mga kapatid, salamat po sa Diyos, inyo pong lahat at ingatan po tayo yung lahat ng Panginoon.